Pasok na sa semifinals itong San Miguel Beer pagkatapos nilang talunin itong Converge Fiber Xers 109-105 at nakita natin kung paano binuhat ni Junmar Fajardo yung kanyang koponan. 40 points at 24 rebounds. First half pa lamang ay may 22 points na si Junmar Fajardo. At nakita natin dito lumabas yung championship poise at composure ng SMB nang talunin nila itong Converge. Ang Converge, alam natin na down yan 0-2 pero lumaban talaga sila dito hanggang dulo. Pero nanaig talaga yung championship composure ng SMB. At nakatutumulong din yung import nila na si EJ Enosike at naka 10 points din si CJ Perez. Ngayon, ang tanong dito, of course, alam natin maghaharap na sa semifinals itong San Miguel at Ginebra. At ang Ginebra, mahaba-haba yung naging pahinga nila dahil samantala itong San Miguel talagang pagod na pagod ngayon. So, tignan natin kung ano magiging epekto nito sa match-up ng SMB at ng Ginebra. Alam natin na nag-split itong San Miguel at Ginebra doon sa dalawang nilang meetings. Nung unang beses nanalo Ginebra, nung pangalawa bumawi San Miguel. So, ito ang aabangan natin. At abangan din natin kung merong mga trades na gagawin ang dalawang koponan bago sila magharap dito sa semifinals. Dahil alam natin, itong Ginebra gusto siyempre magpalakas yan, kukuha ng big man pantapat kay Junmar. At ng SMB baka kumuha rin ng mga additional players. Baka nga itong si Chris Ross ma-trade na dahil hindi ginamit. Napansin niyo, binangko siya dito sa Game 5 pagkatapos nung naging exchange nila ni team consultant Leo Austria. Sinabi nga ni Coach George Gallant, coach's decision ang dahilan kung ba't hindi ginamit si Ross. At ito nga abangan natin ngayon kung ano mangyayari dito, pero maliwanag. Mukhang sa ngayon masasabi natin talaga na magiging maganda itong semifinals, pati na yung sa kabilang bracket, itong TNT, at maglalaban naman sila doon ng ROS. Binangko itong si Chris Ross dito sa Game 5 ng semifinals. Hindi siya pinasok buong game at nung pagkatapos ng laro nung tanungin, sinabi ni Coach George Gallant na ito raw ay desisyon ng coach. Ibig sabihin, coach's decision sa kanya yon. Yun lang ang kanyang sinabi at hindi na nag-comment pa. Ngayon ang tanong ng karamihan, ito ba ay senyales na baka itong si Chris Ross ay matitrade na? Actually, malakas ang ugong-ugong ngayon na baka itong si Chris Ross, bago pang mangyari yung insidente sa kanila ni Consultant Leo Austria, ay baka matrade na raw talaga ng SMB. So sa ngayon, mukhang ito nga kaya ang matutuloy dito at mangyayari. Dahil sabi nga nila, mukhang talagang about time na itong si Chris Ross ay palitan dahil matanda na rin. At pwede nga nilang kunin, sabi nila, pwede si Terence Romeo ang ipalit nila para dito kay Chris Ross. Hindi pa natin natitiyak kung yan ay mangyayari, pero ang maliwanag dito, itong ginawa dito kay Chris Ross ay nagpapadala ng mensahe itong si Coach George Gallant na hindi niya nagustuhan yung naging sagutan nila ni Coach Leo Austria. Posible na gamitin pa rin si Chris Ross dito sa serye sa Barangay Ginebra, pero malay natin baka ito na talaga ang final conference ni Chris Ross dito sa San Miguel. Posible nga kaya na kay Wami Tiongson ay i-trade na to. Maaga pa para sabihin sa ngayon, pero makikita natin yan, depende kung paano magiging performance ng San Miguel dito sa mga nalalabing laro ng Commission ng Governors Cup. Alam natin magiging mabigat na kalaban obviously ang Ginebra, at kung sakasakali na malampasan man yan ng SMB, ang makakalaban nila sa finals either TNT or itong Rain or Shine na obviously sobrang hirap din. Kaya dadaan sa butas ng karayang mga SMB, gusto nilang mag-champion dito sa Governors Cup. Kaya yan ang aabangan natin ngayon. As it is, nakafocus ang SMB dito sa laban sa Ginebra, pero tignan natin kung gagamitin pa nga ba ito si Chris Ross o talagang ito ay tuluyan ng ibabangko. Nagparinig itong si Coach Cheng Giao nung talunin nila itong Magnolia Chicken Templados at sinabi, maganda nga yung nangyari dito sa Magnolia na natalo sa Rain or Shine para magsisi sila na sila ang pinili namin. Kung inyong maaalala, itong Magnolia ay nagkaroon niya ng laban dito sa Converge Fiber Xers. Kung nanalo doon ang Magnolia, makakaharap nila San Miguel, at kung natalo ay Rain or Shine na makakaharap nila. Pinili ni Coach Chito Victorero na ipahinga yung mga starters niya katulad nila Paul Lee, Xavier Lucero, Ian Sanggalang para doon sa playoffs. At sa pananaw ni Coach Cheng, ibig niyang sabihin ay talagang pinili ng Magnolia na labanan ng Rain or Shine Elasto Painters dahil sa tingin daw ng Magnolia ay mas kakayanin nila to. Kaya maganda raw yung nangyari sa Magnolia na natalo sila dito sa ROS dahil sila ang pinili. Of course, alam naman natin na sa panig ng Magnolia, hindi yan ang kanilang sasabihin nating point of view.
Sa tingin ng Magnolia, kaya nila pinahinga talaga yung mga players nila dahil gusto nga nila na ready na sila para sa playoffs at hindi sila namimili ng kalaban. Pero kung ano pa man, sa tingin ni Coach Ching, ganun talaga ang ginawa ng Magnolia at sa ngayon, tapos na yung serye. Nanalo nga ang Rain or Shine Elasto Painters. So kung ikaw ang ROS, kailangan tapos ka na din sa Magnolia, move on at mag-focus ka na dito sa matinding makakalaban mo sa semifinals, ang TNT Tropang Giga. Dahil nga dito sa unique format ng PBA, nagharap dito sa semifinals yung dalawang number 1 seeds. At yan ngayon ang makikita natin. Kung sakasakali na matuloy nga itong inaabangan ng marami na posibleng pagpasok sa finals ng Rain or Shine, kinakailangan lampasan nila itong si RHJ at itong TNT Tropa. Yan ang mabigat ngayon. Kaya kung sakasakali masasabi natin na ito ay magiging isang magandang bakbakan at dito natin makikita kung talaga kung panahon na ba para sa isang independent team na manalo ulit ng kampiyonato sa PBA na medyo matagal-tagal na hindi nangyari. Sa ngayon, nakita na natin dito na dahil na-eliminate na itong Magnolia Chicken Templados, posible kaya na sila ay gumawa ng trade. At ang isa sa nakikita natin yan, baka ituloy na itong sinasabi ng karamihan na pwedeng mangyari na i-trade itong si Paul Lee para dito kay Arvin Tolentino. Kung sakaling ito ay mangyari, papayag kaya ang mga fans ng Magnolia? Dahil alam naman natin na itong Magnolia Chicken Templados ay talagang sawang-sawa na raw dito sa mga palagi silang na-eliminate at yun nga pagtawag sa kanila na intro boys. Kaya ngayon gusto na talaga nilang manindigan at manalo. Ngayon ang tanong ay kung handa na ba talaga silang pakawalan itong si Paul Lee at i-trade na. Hindi maganda naging performance ni Paul Lee dito sa Game 5. 9 points lang ang na-score niya. 3 out of 13 ang shooting at nagkaroon ng 6 na turnovers. Panahon na nga ba para ito ipalit para dito kay Arvin Tolentino? Well, hindi naman natin masisisi lahat kay Paul Lee yung nangyari sa Game 5 dahil wala nga doon si Xavier Lucero at nag-struggle doon yung ibang players katulad ni Mark Baroka. Kaya ito ngayon ang aabangan natin kung ano ang gagawin nitong Magnolia Chicken Templados. Dahil kung sakasakali nga na itong Magnolia ay ituloy yung trade para kay Arvin Tolentino, magiging magandang bagay yan siguro para sa kanila. Alam natin kung paano umiscore ngayon si Arvin Tolentino dito sa PBA, kinukonsidera siya sa ito sa mga top local players natin talaga. Kaya as it is, masasabi natin na ito talagang magandang gawing trade at sa tingin ko naman ay magiging balance yan. Posible pa rin na baka maging Arvin Tolentino for Calvin Abueva, pero abangan natin baka mag-iba ihip ng hangin at si Paul Lee na ang i-trade ng Magnolia para magkaroon na talaga ng matinding pagbabago sa kanilang lineup. As it is, alam natin na itong Magnolia ay gagawin ng lahat para masiguro na sila ay makakabangon at mananalo dito sa Commissioner's Cup. At kung kinakailangan na i-trade nila si Paul Lee, hindi ako magugulat kung yan ay kanilang gagawin. Dahil sa ngayon mukhang determinado talaga itong Magnolia Chicken Templados na gumawa ng paraan para sila ay makabawi na ngayon. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, kay Enju, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin ang iba pa natin taga-subaybay katulad ni Anthony Alon family, Edwin Carmona Jr., Michael D., Ireneo Salangsang, pati na rin si Junjun Angie, Patpat at Biboy Matas, Katsakino Dukusin, si Romeo Conchada, pati na rin si Juan Solege, si Alicia Garcia, si Ireneo Salangsang at ang iba pa.